nandito ako ng Friday guys. Friday ng gabi. So nag-reset tayo. At ngayon ay Sabado ng gabi. Tapos na ang reset natin. At Lunes ngayon. Taantayin natin yung dispatch kung anong ibibigay. Kasi nandito tayo sa Tisalon, Ontario. Part ng Northern Ontario guys. Nung pumunta ako dito sa Canada as a trucker, nanggaling ako ng New Zealand guys. So from New Zealand, nag-drive ako ng New Zealand as a B-train driver at saka ibilip pa sa kumpanya ko doon guys. And then at that time guys, hindi ako mahirap kumuha ng permanent residency ng New Zealand. Although mahal o maganda yung kitaan sa New Zealand kasi you will be paid by hour, not by mile. Hindi gaya ng Canada guys. So malaki ang kita ko doon kasi heavy lifter ako doon guys, and then you are using B-train. So ang rate namin doon, ang rate ko doon ay iba. So ang rason kung bakit ako lumipat ng Canada, first and foremost, dream naming mag-asawa ito guys, na pumunta ng Canada. So at that time na nandun ako sa New Zealand, ang misis ko din ay nasa Australia. So nag-decide ako na ipostro ang application ko ng Canada. And then while on the process yung pag-apply ko sa Canada, nabigyan ako ng pagkakataong magbakasyon sa Pilipinas. So nagbakasyon ako ng Pilipinas, and then here comes the pandemic. So nag-close ang border ng New Zealand at hindi ako makapasok ng New Zealand guys. At siyempre inaantay tayo ng kumpanya doon at gusto ko pang bumalik ng New Zealand. So inantay ko siya na ma-open, and I'm lucky enough because kahit close border siya, bigyan ako ng authority to enter to Canada. So at that time iniisip ko kung hindi pa pupunta ng Canada kasi meron pa akong visa sa Canada at saka properties ko, pera ko nandun pa sa New Zealand. But tumagal kasi yung pandemic, kaya nag-decide akong papasok na ng Canada. So lumipat ako ng Canada, and sa awa ng Panginoon maganda naman ang outcome. So dito ang labanan ay ang bayad sa iyo dito ay per mile guys, hindi na per hour. So kapag per mile ka na ibig sabihin doon kung ano yung tatakbuhin mo, so yun ang babayaran. Kaya kailangan dito huwag kang magsayang ng oras. So maganda naman ang laban guys. So hanggang ngayon nandito na ang pamilya ko kahit papano at nag-uok na dito. So ganyan ang trend ang naging buhay ko guys. But before pumunta ako ng New Zealand, nag-Saudi muna ako, and then of course sa Pilipinas truck driver din tayo sa Pilipinas at saka trailer driver tayo sa Pilipinas. Kaya madali na lang yung prosesong pagpasok ko ng mga bansang New Zealand at saka Canada. And then dito guys, dito mo sa mga bansang gaya ng New Zealand at saka Canada,
dito mo mapapansin kung gaano kaimportante ang disiplina, lalo na sa securement at rules sa kalsada guys, hindi basta-basta. Kaya pag galing ko ng Saudi at sa Pilipinas papunta ng Canada, medyo nanibago ka, at pagpunta ng Canada rin ay nanibago pa rin. Kaya lang siyempre tayong nag-a-abroad ay madalas natin madali na natin i-adapt ang sitwasyon ng buhay ng trucking. So dito guys ay maganda ang labanan dito sa Canada, although sinasabi ng iba na humihirap ang Canada. Sa akin talaga mahirap kahit saang bandang bansa. Kailangan talaga dito, kailangan may trabaho ka. Ang economy ng ibansa ay apektado sa lifestyle ng buhay ng isang tao. Kaya kung humihirap ang bansa, siyempre humihirap din ang buhay ng isang residente. So dito sa Canada guys, pag bumabiyahe ka at ang tuka mo ay line haul, malalayo talaga. So you have to make it sure na yung mga rules gaya ng ilag dito sa ng truck, gaya yan, kapag nakikita yun yan, ilag yan, ang sabi ay warning. Ngayon ay naka off duty pa tayo kasi wala pa tayong dispatch, kaya bukas na lang siguro o kung mamayang hapon makakabigay sila. So yan nga ang buhay ng trend ko ng Canada guys at saka New Zealand. And then next time pag-uusapan natin kung paano ako pumasok and requirements sa mga gustong pumasok ng Canada. Marami tayong pag-uusapan dyan tungkol lang ng sa requirements, ano yung diskarte at saka sino ang mga taong dapat kausapin. Ang Canada ay magandang bansa sa mga truckers guys, kasi lalo na kung adventurous ka, dahil malalayo ang biyahe. Biruin mo na lang ng isang probinsya, tatakbo ka ng kalahating araw para makarating ka sa isang probinsya. So ganyan kalalayo ang mga binabiyahe namin dito sa Canada. Idagdag mo pa ang maluwag na bansa ng US. Kung nag-US ka na kagaya ko, malalayo talaga ang biyahe. Ang kitaan naman ay hindi ka lugi guys. Kung masigasig kang bumiyahe, hindi ka lugi sa biyahe. Although sometimes kung yung kumpanya ay mahina ang biyahe, may time, may season talaga na mahirap ang biyahe, hindi makakakuha ng mga kumpanya ng mga biyahe gaya naming mga flatbeders. So sa mga nagsasabing hindi na maganda ang Canada, yan ay nakabase guys sa status mo at anong klase ng trabaho meron ka dito sa Canada. Hindi lahat guys ay sinasabing hindi maganda ang Canada. Ang hirap lang pasukin ng Canada. Kaya lang maganda dito sa Canada kapag marunong kang gamitin ang sistema nila dito sa Canada, kasi kailangan marunong ka ring mag-adapt sa system ng Canada, gaya na lang ng mga financial atmosphere ng bansang ito. Kasi kapag hindi mo siya pag-aralan, mahihirapan ka talaga kasi open ang credit dito. Ang labanan dito guys ay credit system. So kailangan talaga mag-aral ka, aralin mo rin yung mga paano yung finance, kasi once na nabugbog ka sa utang, doon nagkakaproblema ka, apektado lahat ng mood mo. Siyempre sa sitwasyon mo dito sa Canada ay apektado na rin guys. So pag marami-rami ka namang biyahe dito guys, dito sa Canada, kasi ang cycle mo ay 70 hours, malaki ang kita talaga, malaki ang maiuwi mo. At of course kapag araw na ng buwan ng refund, marami kang makukuha. So yan guys, ito ang una kong live, ay una kong mahabang dito sa YouTube, because I'm planning to use YouTube to
i-disseminate information para sa mga applicant. Kasi nung nag-apply din ako sa Canada guys, ay nag-apply ako ng New Zealand at sa Canada, sa YouTube ako nanonood. So now kasi sa Facebook ko marami medyo dumadami rin na rin ang mga friends at saka followers. So I decided to concentrate in YouTube sa topic kung paano at ano ang diskarte pumunta dito sa Canada as a tracker. And then yung mga ibang diskarte yan kung paano ang rules dito sa Canada. So yan lang guys, mabuhay tayong lahat. Magandang gabi, magandang hapon, boom tarat tarat.